beloved, Boss Mike, Cervera. Tandaan nyo, lahat ng sinabi ninyo, puro mga fake news. Lahat ng sinabi nyo, puro paninira. Pero yung mga matatalinong tao nagninegosyo, bakit bidang-bida si Pangulong Bongbong? Oh, kita nyo? Kayo lang naman ni Sara ang nagsasabing adik. Si Digong, ayun, nakulong na. Si Kibuloy, nakulong na rin. Kayo lang naman ang mga nagsasabi na adik si Presidente. Pero bakit itong mga matatalinong tao nagsasabi, mga kababayan, may tiwala kami? Eto yung mga matatalino, eto yung mga bilyonaryong negosyante. May tiwala kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po ninyo ito para naman masabi nyo na tayo ay may resibo, mga kababayan, ha? Pasok. So may tiwala kayo sa administrasyon na to at pati yung ibang mga foreign investors, ganon. Ang number one proof dyan, naglalagay sila ng pera. Hindi mo alam maglalagay ng pera kung wala silang tiwala. Kaya po ganun yung tanong. Kita nyo, mga kababayan ko, ito hong mga matatalinong tao, ito hong mga negosyante, mga kababayan, lubos-lubos ang tiwala kay Pangulo. Tapos sasabihin ni Roque, abay mga kababayan, pabagsakin nyo ito. Saan ho kayo nakakita ng ganun, mga kababayan ko? Yung mga matatalinong tao. Si Enrique Razon, yung mga matatalinong tao, abay sinasabi, may tiwala kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, mga kababayan ko, hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, yung mga negosyante, nagbibigay ng kontra lagi, saan? Sa gobyerno. Pero ngayon, mga kababayan ko, bakit ganito? Etong mga bilyonaryo, abay, nagtitiwala kay Pangulo. Yan ho. Mga kababayan ko, eto lang yan. Huwag nyong ihiwalay yung sarili ninyo sa mga taong ito. Ibig sabihin, kung nagtiwala sila na mga matatalinong labis, kaya sila ay yumaman sa pamamagitan ng pagtatrabaho at pagninegosyo, mga kababayan, hindi ho matatawaran ang mga utak niyan. Kaya kung meron ho kayong susundan, mga DDS, makinig kayo. Kung may susundan kayo, yung mga ganitong tao tulad ni Enrique Razon, hindi yung tulad ni Buday. Ano naman alam ni Buday? Kung hindi pa magme-mayor, hindi magbi-vice presidente, hindi magkakaroon ng pera kasi walang mananakaw. Tama po ba? Hindi yayaman yung mga yan kung hindi nagnakaw. Kaya unawain yung maigi to sinasabi ko. Kung itong mga bilyonaryo, ulitin ko, nagtitiwala kay Pangulo, sino po tayo na hindi magtitiwala? Mas matatalino sila kaysa sa atin. Mas malaki ang tinataya nila. Bakit ho? Kasi ho, bilyon-bilyon yung nakasaalang-alang sa mga negosyo ng mga yan. O yung mga DDS, tanungin nyo naman. Ano naman ang taya nyo, Aber? Kumpara naman sa kanila. Anong taya nyo, Aber? Tama? Tama po ba, mga kababayan? Yun madali lang unawain Kaya lang nagrereklamo si Aichang. Wala pa raw sa kalahati yung nagla-like. Yan. Laway lang ang puhunan, daldal lang ng daldal. Mga uto-uto, nagpapauto kay Roque, kay Buday, kay Digong, at kung kani-kanino. Isipin nyo maigi. Hindi yung sasama kayo sa isang mga mahihina tulad ni Buday. Sinasamahan nyo. Eto, pakinggan natin uli, mga kababayan Eto ho. Pakinggan ho yung maigi. Pasok. Hindi ka mag-invest So may tiwala kayo sa administrasyon na to at pati yung ibang mga foreign investors, ganon. Ang number one proof dyan, naglalagay sila ng pera. Kita nyo? Yan, ang number one proof dyan, naglalagay sila ng pera. Ibig sabihin,
nag-i-invest sila. May taya. Oo, Manny Rosario, kanina pa ako naka-live, oh. Abay, mag-iisang oras na ako kakadaldal dito, hindi ka pa nagla-like. Ha? Ang mga negosyanteng ito, tumaya. Tanungin nyo naman yung mga DDS. Hoy! Hoy, yung mga ngawa ng ngawa, may taya ba kayo? Etong mga ito, may taya. Ha? Dahil sa sobrang tiwala kay Pangulo, tumataya sila. Oh, di ba? Kayo, may taya kayo? Tanungin nyo nga si Banat Bay, si Maharlika at kung sino-sino pa na eto lang mga kababayan, dito lang napakadali na lang unawain eh. Oo, napakadali na lang unawain. Tanong ko sa inyo, mas magtitiwala kayo sa isang Maharlika na pumatay ng asawa? Magtitiwala kayo kay Banat Bay na manager ng mga dancer, yung mga kumikending-kending? Magtitiwala kayo kay Roque na nasasangkot sa Pogo? Ang bababaw nyo talaga, di ba? Kasi ako, ito, mga ganitong klase ang iniidolo ko. Yung pong mga successful. Oy, makinig kayo sa sasabihin ko. Ito'y kasabihan na. Malamang napanood nyo na at napakinggan. Mga kababayan, ha? Hashiki, thank you naman. Ito kapag sumama ka, sa successful na tao, sa apat na successful na tao, ulitin natin mga kababayan, kapag sumama ka sa apat na successful na tao, magiging panglima ka. Tama? Kapag sumama ka sa mga tao na mga walang kwenta, sa apat na taong walang kwenta, panglima ka na. Ganun lang mga kababayan eh. Napakadali lang hunawain. Mga DDS, imulat nyo na yung mga utak ninyo. Diba? Ang cheap ninyo. Kung kami naniniwala sa katulad ni Rason, kayo naniniwala sa tulad ni Maharlika? Ang tanga nyo naman. Sige nga, isipin nyo nga maigi yan. Sa tulad ni Banat Bay? Sige nga, isipin nyo nga. Diba? Mga kababayan ko, napakadaling unawain at isipin ito. Pero bakit? Dahil kulang kayo sa kaalaman. Ayaw nyong matutunan kung ano talaga ang katotohanan. Nagpapaaliping kayo sa kamangmangan. Tama ba mga kababayan? Ang mga DDS kasi mga kababayan nagpapaalipin sa kamangmangan nila. Hindi masamang matuto. Oo, tandaan ninyo tong sasabihin ko. Lahat ng bagay sa mundo, common sense lang yan. Diba? Gamitin ninyo ang sentido komon at inyong masusumpungan. Diba ba? Tuloy. Sabi rito mga kababayan ulit. Mas ganun. Hindi ka mag-invest eh. So may tiwala kayo sa administrasyon na to at pati yung ibang mga foreign investors, ganun. Ang number one proof dyan, naglalagay sila ng pera. Kita nyo? Pati foreign investor. Mga kababayan ko, bubusin na lang ako sa mga OFW nating mga kaibigan. Pati foreign investor, sa mga OFW na mga naniniwala kay Digunyo, yung mga amo nyo na pinapasukan, naniniwala kay Pangulo. Tapos kayo na mga, ayoko naman may masaktan. Kayo na mga tauhan ng mga amo nyo, abay naniniwala sa isang gunggong na katulad ni Digong? Siguro naman nagigets nyo na
siguro naman nagigets na nila mga kababayan ko. Kasi mga kababayan, simpleng-simpleng unawain. Yung mga boss nila, abay naniniwala kay Pangulo. O yung mga OFW yung nandyan sa dahig, pakinggan nyo. Yung mga boss nyo mismo, naniniwala kay Pangulo. Pero kayo, na sumusunod, inuutos-utosan ng amo nyo, ang pinaniniwalaan nyo si Digong. Ang hina nyo naman, mga kababayan ko, ang hina naman. Pangarapin nating umunlad ang buhay sa pamamagitan ng pagmamahal una sa bayan at sa sarili. Pero yung ginagawa nyo, iba kakaiba. Minamahal nyo si Digong sa hindi naming malamang dahilan. Diba? Not me working here in Israel. Kaya nga, ako'y bumubusina eh. Alam ko naman, mga kababayan, na marami tayong mga OFW na talagang mahuhusay at nagpupursige para umahon sa buhay. Kaya nga karamihan dyan nakapagpatayo na ng mga mansion sa kanilang mga probinsya. Eto, tuloy natin, pakinggan natin si Rason. Naglalagay ng pera kung wala silang tiwala. Kaya po ganun yung tanong ko kasi baka marinig ni Senator Amy Marcos to dahil siya ay kino-quote dun sa isang balita na ang mga investors daw ngayon wala nang tiwala. Kaya daw po yung mga Taipan, binubuhat na yung pera nila, inilalabas na, dinadala na sa ibang bansa. Kita nyo, fake news yun! Alam nyo, ganito o isa pa, para matutunan ng mga DDS na hindi nagla-like dyan. Alam nyo, yung mga yan, tingin ko naman kaya nanonood sila sa atin. Para talagang matuto sila yan na-appreciate ko naman. Alam nyo, ganito lang yan. Pakinggan nyo maigi itong sasabihin ko ulit. Huwag kayong magpabulag sa mga fake news ng mga pinapanood nyo sa kabila. Kasi yung mga yan, tandaan nyo, yung mga yan walang gagawin na mabuti para sa inyo. Bakit? Kasi kung talagang mahal kayo niyan, sabi ko nga, kahit masakit, hindi kayo bobolahin sa kasinungalingan. Kasi ako, tapat ako, kahit kayo, masaktan, sasabihin ko totoo. Di ba? Kahit murahin ko kayo, ng katotohanan, basta lang, masabi ko yung totoo. Kaysa naman bulahin ko kayo ng bulahin, Di ba? Boss Mike, ikaw yung vlogger na may kwenta. Talaga? Wala kang kwenta to, sabi nila eto na, mga kababayan ko. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun. Kita mo? Nakita nyo? Yung pinapakalat ni Baba, na naglalayasan na raw yung mga investor dahil nga ayaw na ng patakbo ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto, yung negosyanteng si Rason. Mga kababayan, sabi, fake news yan, hindi totoo. Wala, no? Basag si Baba. Kulang na lang, pinalakol yung baba niya rito. Dinala mo ang pera mo sa ibang bansa, linagay mo sa bangko, kakainin lang ng inflation yan. Kasi mataas ang inflation ngayon, worldwide Pag naglabas ka ng pera, kakainin lang, ubusin lang ng inflation yan. Nakita nyo, mga kababayan, ibig sabihin, mga kababayan, kapag kayo, mga kababayan, nag-invest sa ibang bansa ngayon, mga kababayan, wala hong pupuntahan. Opo, kasi nga buong mundo, mga kababayan, dinadanas itong inflation. Yung pong mga DDS, hindi maintindihan kung ano ibig sabihin Oo, mga kababayan, may krisis tayo ngayon sa pandaigdigan. Kaya nga ako nagtataka kay Pangulo Paano niya nagawa na pababain ng 20 pesos yung bigas? Yung ibang mga presyo, 35. Pero si Pangulo,
ginawa pang 20 pesos. Samantalang sa Japan, mga kababayan, sa Amerika at ibang bansa, ang presyo ng bigas ay talaga namang hindi nyo masisikmura. Kung ang kinikita nyo mga kababayan ay kita lang sa Pilipinas, malamang hindi nyo mabibili yan. Di ba? Oh. Loy. Kung meron mang gumagawang gano'n, bahala sila sa buhay nila. Kami nag-i-invest. O kita nyo, pinagtatawanan lang kayo ni Katunying. Pinagtatawanan lang kayo eh. Si Katunying ho, mga kababayan, may negosyo ho yan. Ng mga tinapay, merienda. Sa airport nga, meron siya. Oo, sa Terminal 3, mga kababayan, meron siya doon. Oo, yung bang Katunying, yung mga tinatinapay, bumili nga ako eh. Tinikman ko mga kababayan, sakto naman, sakto lang, sakto. Pero kasi mataas ang standard ko sa mga lasa. Sorry mataas talaga yung standard ko sa lasa. Meron nga akong tinikman kanina eh. Pakiabot nga yung aking dyan. Yung iniinom na kulay pink. Oo. Tuloy. Ito na, mga kababayan ko kanina. Nagpagupit ako sa salon. Bumili ako nung, Coco Ban? Ito na. alam niyo yung mga one-liner niyo na yun ang kaya kayo nagte-trending eh. Wala akong pakialam sa kanila. Basta kami nag-i-invest. Kita nyo? Ganyan ho ang ugali ho ng mga negosyante. Walang pakialam yung mga daldal ng daldal sa social media. Walang pakialam yung mga anti-government. Walang pakialam. Oo, yun. Gusto ko yung bread talk ko, Leonora Brown. Oo, di ba? Wala. Ang mga negosyante, focus lang yan sa goal nila. Wala silang pakialam sa mga sasabihin, binabalita na pangit ang gobyerno, hindi maganda ang kalakaran, kaya yung mga negosyante naglalayasan, hindi ho sila naniniwala sa mga ganyan. Sila ho, mga kababayan, dahil matatalino sila, alam nila kung yung investment nila ay kikita o saan mapapabuti, dun nila ilalagak. So, ibig sabihin, naglagak sila sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, yan, galing na rin naman kay Rason, malaki ang tiwala nila. Di ba? Sino ho hindi nagtitiwala, Aber? Ulitin ko lang yung sinabi ko kanina para marinig ng ilan. Kung yung mga malalaking negosyante nagtitiwala kay Pangulo, yung mga malilit at mga empleyado, di ba? Naniniwala yung mga DDS kay Maharlika Banatbay Roque? Bakit hindi nyo paniwalaan aring mga successful sa buhay? Tanungin ko kayo, successful ba sa buhay na matatawag si Maharlika, si Roque, at saka si Banatbay? Mga kababayan naman. Kung ikukumpara nyo itong mga tao na ito, malabo, malayo. Tuloy. Ala sila sa buhay nila kung aalisin nila yung nila dito. Nila yun. Sir, tatanungin ko to sa inyo pero huwag kayong magagalit sa akin. Kaya daw invest kayo ng invest dito sa Pilipinas. Sabagay, dati pa naman kayong nag-i-invest. Ngayon, mas matindi ang investment niyo. Dahil crony daw po kayo ng Pangulong Bongbong Marcos. Lagi namang ganun ang sinasabi ng mga yan. Crony, kapag ka hindi sang-ayon sa mga DDS, kung ano-ano itatawag, di ba kayo nasanay dyan? Kay Pangulo nga kung ano tinatawag weak leader, bangag, adik, kung ano-ano pa. Pero tignan nyo naman sila mga kababayan. Ang layo-layo kay Pangulo, nandoon ngayon si Pangulo sa Amerika, pinapalakpakan. Kaya siguro napanood ni napanood ni Roque na pinapalakpakan na si Pangulo doon sa Amerika, butatanan na naman sa kanyang unang pahayag. Na ipapahiya daw si Pangulo.
Yun ang kanyang litanya kaninang umaga eh. Ipapahiya daw, gagayahin daw yung ginawa kay Zelensky, kay Pangulong Bongbong Eka. Eh ngayon mga kababayan, pinupuri, pinapalakpakan. Nako! Diba mga kababayan ko? Paano? Tandaan niyo yan, mga kababayan, umidolo tayo ng tulad ng mga ito. Kaysa ho, umidolo tayo ng tulad nila Maharlika Banatbay at ni Roque. Diba, mga kababayan? Our beloved Boss Mike Cervera.